Sa isang malayong barangay sa dulo ng Agusan, may isang komunidad na ikinukubli ng bundok at gubat. Isang tribong pinipilit na buhayin ang sinaunang tradisyon sa kabila ng nagbabagong panahon. Isang tribo na naniniwalang nananaog sa kalikasan ang kanilang Panginoon. Mahigit 5 oras na biyahe sakay ng habal-habal ang kailangan bunuin para marating ang malayong bundok ng Bahagsay sa San Luis, Agusan del Sur. Sa Bahagsay daw nakatira ang tribo ng mga Banwaon. Isang tribo na may mga misteryosong ritual at paniniwala. Mga taong sumasamba sa mga engkanto ng kalikasan imbis na sa karaniwang simbahan. Ito ang aking pakay, ang mapasok ang misteryosong tribo ng mga Banwaon. Matagal na akong marunong magmotorsiklo at sanay na rin ako sa putik ng bundok. Pero kakaiba ang karanasan ko sakay ng habal-habal dito. Ilang beses kaming muntik ng tumumba dahil sa dulas ng dinadaanan at makapal na putikan. Hindi na kaya ng mga motorsiklo dito eh. Masyadong mabato, madulas tsaka pataas. Pero mga 3 oras na kaming nagmomotor. Kalahati pa lang daw kami. Dahil sa hirap ng biyahe paakyat ng bundok, marami sa mga tagapatag hindi pa nararating ang natatagong tribo sa Bahagsay. Sa katig ng isa sa mga motorsiklo, may nakatali na 2 buhay na manok. Alay namin ito sa mga dato ng tribong Banwaon. Hindi raw kasi basta-bastang nakakapasok sa kanilang komunidad, kailangan munang mag-alay sa mga espiritu at engkanto. Habang paakyat ng bundok, ilang beses naming nadaanan ang ilang putol na kahoy. Ibebenta raw ito sa mga negosyante. Alam kong malayo pa kami sa Barangay Bahagsay, pero sana walang masamang pangitain na dala ang mga pinutol na likas yaman. Maya-maya isang ilog ang aming nadaanan. Sa lakas ng agos, kailangan naming bumaba ng motor. Akala ko dito nabibigay ang aming mga kasama, pero hindi nagpatalo sa takot ni isa sa kanila.
Makalipas ang ilan pang oras, sa wakas, narating din namin ang bundok ng Mahagsay, isang komunidad na itinago ng bundok at gubat. Angay sa atuluaya na butawan dana kuwa bibiyang gambaya na yan sa buksan jiwa hadidaan. Isang grupo ng mga datu ang sumalubong sa amin sa Mahagsay, pero malamig ang kanilang pagtanggap. Seryoso ang mga muka. Kinabahan ako, tila ba hindi kami tanggap ng tribo. Kamu paglinong-linong sa dana. Maya-maya, hiningi na ang alay naming manok at dito na nagsimula ang ritual. Takwa sini wala na yan si dan usu si bala dosu kanana pagkau tawa aguda wala kanaya pagkat tata aguda apa wala. Hindi ko naiintindihan yung mga sinasabi nila, pero sabi nung translator natin, apparently, tinatawag nila yung kanilang mga gods, yung mga engkanto, yung mga gods ng puno, ng bundok, ng ilog. Tinatawagan nila sila para i-welcome tayo dito at alamin kung welcome nga tayo at pwede tayong pumasok sa community nila. Pandawat kung tawagin nila ang ritual na ito. Hindi raw kasi lahat ng bagong salta ay pwede nilang papasukin sa kanilang komunidad. Depende raw ito sa pagsang-ayon ng mga engkanto. Animist ang tribo ng mga Banwaon. Naniniwala sila na ang mga Diyos ay nananaog sa iba't ibang bahagi ng kalikasan. At sa alay naming manok daw ipapahiwatig ng mga espiritu kung dapat nga ba kaming papasukin sa tribo o hindi. Malulukat at maluluwas ko amin isa tadi kay pagod panipagalo. Sa manok pagdaghaay din. So ito naman, ang gigilitan naman nila ngayon, yung inalay natin na manok, tapos mamaya bubuksan nila yung manok. Titingnan daw nila yung bituka para makikita nila kung ano yung sagot ng mga spirit. Makalipas ang isang oras ng pagriritual, isa-isa nang binuksan ang mga alay na manok. Sa bitukan nito nakasalalay ang aming kapalaran. Sana tanggapin kami ng mga espiritu ng kalikasan. Pigil ang hininga ng lahat habang maingat na sinuri ni Dato Mandagsangan ang bituka ng inalay na manok. Si Dato Mandagsangan ang pinakamataas na dato sa tribo ng mga Banwaon. Makalipas ang ilang minuto, Maganda daw yung bituka, malinis, tsaka daw yung pagkakaayos daw ng mga apdo, maganda daw, malinis daw. So, good daw tayo. noon ko lang unang nakitang ngumiti ang mga dato at ang dating malamig na pagtanggap, napalitan ng ngiti at palakpakan. Sa wakas, may pahintulot na kaming makapasok sa kanilang tribo. Gandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Cara David. Pero pwede niyo po akong tawagin Cara. Ang mga dato ang pinakamataas na uri ng tao sa tribo ng mga Banwaon. Sila ang gobyerno, simbahan, doktor at guro ng buong komunidad. Marami ng religious missionaries ang sumubok na baguhin ang paniniwala ng mga Banwaon. Pero sadyang hindi raw iiwan ng mga dato ang kanilang paniniwala sa mga espiritu ng kalikasan. Dili na daw adlaw. Nagsubay lang na adunay mga kultura nga gisunod
tinuig. Kasi tuig. So hinungdan nga bisan usay mo abot nga kalambuan. Dawa to na muna. Pero ang kultura din na pwede dawa to. Ako kuhaon. Magagalit po yung mga espiritu Mahalit, ma'am. pag umalis kayo sa kultura ninyo. Buwas pa ni Ana, ang among mga tanong po, maapil gihapon na. Kaya doon na may tag-iya sa tanong, may ka na ibabasok. Katulong ni Datu Mandagsangan sa pagpapanatili ng kultura si Datu Mansakali, isa sa pinakamatanda sa kanilang tribo. Si Datu Mansakali ang tulay ng tribo sa mga espiritu ng kalikasan. Nung araw na iyon, papangunahan ni Datu Mansakali ang isang taunang ritual na kung tawagin nila'y singampo. Ginagawa ito tuwing panahon ng pagtatanim. Manika daw, tangagaw ako daw, ang tamang ikuwaling ikaw din eh. Balo sa kaumawa ko imo, nahanggung sa babuyay bakaladuwa, di kuway matunan sa... Para saan yung singampo? Para haing ko. Para ko amin kangas sa kibali salat ako mga tinawagan ko mga lahat. Gaya ingat Basa ya may katayat. Ganun bubong na kayo palit kalawan. Kibali yan ay sinampo pagluhod. Nakakabit sa kalikasan ang kultura ng mga Banwaon. Paniwala nila, kapag hindi maganda ang pagtrato ng tao sa kalikasan, hindi rin sila bibiyayaan nito. Ayon kay Datu Mansakali, nitong mga nakaraang taon, malaki ang kasalanan ng tao sa kalikasan. Kaliwat kanan daw ang pagputol ng mga puno at hindi raw masaya ang mga engkanto. Ngayon, tinarabaho gabi mahapon. Og hangyo kiyo mga engkanto, namulaho kayo, wahadi ki magarebeno sakit kay kahinang tadaligusyo. So kayo iman taon-taon daki may ang pamulak kayo. Sino po ba nagmamay-ari ng kahoy? Bawal din ta kani kay makagat. Bawal sabihin kung sino nagmamay-ari ng kahoy. Pero hindi tao ang nagmamay-ari ng kahoy. Natatakot ang mga Banwaon na kung magpapatuloy ang paglapastangan sa kagubatan, tuluyang magagalit ang mga espiritu at ito ang magdadala ng gutom, kalamidad at sakit sa buong tribo. Bilang pagsusumamo doon sa mga espiritu, gumawa sila ng parang ritual na ito. Merong alay na baboy, may alak, tapos may manok, may kandila. Yung nakikita nyo naman doon na parang inukit, na parang hugis tao, representation yan ng tao. At saka kung ano yung ginagawa ng kasalanan at yung paghingi nila ng paumanhin sa mga engkanto, sa mga espiritu. Pagkatapos ng mahabang pagdarasal ng mga Datu, inilabas na ang mahabang sibat. At sinumulan na ang pag-aalay ng buhay at dugo. Sa atin siguro sa mga taga-syudad, hindi natin lubusang naiintindihan, naaawa siguro tayo pag nakakita tayo ng mga ganitong klaseng mga hayop na pinapatay sa harap natin. Pero yung paniniwala ng mga katutubo, ng mga lumad, itong mga animals na ito, itong mga hayop na ito, ang higher purpose in life nila ay yung ma-offer sila sa isang ritual katulad nito. Pagkatapos tusukin ng alay, sinunog ito at saka binalatan. Hanggang lumabas ang kulay puti nitong balat, isang simbolikong paraan ng paglilinis sa alay.
Nang matapos, binuksan na ang hayop at inilabas ang bituka at lamang loob nito. Kailangang suriin ng mga dato ang atay at lapay ng hayop na kanilang inalay. Dito malalaman ang sagot ng espiritu sa kapalaran ng kanilang tribo. Pero hindi maganda ang pangitaing kanilang nakita. May hiwa, may hiwa, may hiwa. Sa unang tingin, tila pangkaraniwang lamang loob lamang ang nasa aming harapan. Pero para sa tribo ng mga Banwaon, isang masamang pangitain ang hatid daw nito. Kakaiba raw ang itsura ng atay at lapay ng baboy na inalay sa singampong. Bakit ano ba yung normal na itsura nito? Wala yung ganito. Wala yung gano'n. Ah, ito, sobra. Tsaka may hiwa dito. Ang kakaibang hiwa raw sa lapay ay pahiwatig na may banta sa kanilang tribo. Ano bang nangyari? Ito ang sign niya. Sign lang niya. Sign. Ibig sabihin may threat sa inyo. Na posible pag hindi kami maging matatag sa tradisyon namin at kultura namin, posible mawala. Kailangan palatandaan niya na maging matatag, magkaisa yung tribo para di mawala yung kultura at saka tradisyon. May mga ibang culture na dumating galing sa labas na posibleng siya na maghahari dito pag hindi kami talaga magkaisa. Si Wilfredo ang panganay na anak ni Dato Mandagsangan. Siya ang posibleng humalili sa pinakamataas na posisyon ng mga dato. Pero mismong si Wilfredo, aminadong tama ang pahiwatig na nabasa sa atay at lapay. Sa pagpasok kasi ng teknolohiya at edukasyon, unti-unting nagbago ang hangad ng mga batang Banwaon. Kasi sa ibang tribo kasi o dito rin mismo sa amin yung dati na nakapag-aral, may ganun kaso. Na ano po? Na parang ayaw na nilang maging lumad o ganun. Ikahiya na yung tribo. Ikahiya. Pag nakapag-aral na, kinakahiya na yung tribo. Pero kami hindi. Kami ay proud talaga kami na Banwaon kami. Pero aminado ang magkapatid na minsan din silang nangarap na lisanin ng tribo kapalit ng kolehiyo. Gusto ko talaga noon na maging mechanical engineer. Pero nung nagkaipitan na kami dito sa tribo namin, kaya ako napilitan na huminto doon sa kurso ko. Napilitan ako magsundalo, pumasok sa sundalo. Para maproteksyon na ninyo. Opo. Yung tribe. Opo. Ang pangarap ko dati, gusto ko talaga mag-aral. Kasi dito sa amin, walang paaralan, wala lahat. Malayo kasi. So, sa aming history sa Banwaon, kami pa lang ang unang nakapag-aral. Nag-aral ako, ang kurso ko is midwife. Kung dati sa ritual ng mga dato na kasalalay ang kalusugan at karunungan ng buong tribo, ngayon may eskwelahan na at health center sa Mahagsay. At si Nene ang nagpapakilala ngayon sa tribo ng mga makabagong paraan ng panggagamot. Nung araw na iyon, nakaschedule na magpa-check up ang buntis na si Maylin. Gumamit si Nene ng mga paraang natutunan niya sa kolehiyo para malaman kung ligtas nga ba ang sanggol sa sinapupunan ng ina. Okay naman siya. Normal yung sipali presentation yung normal ang hindi suhit.
Pero pagkatapos magpa-prenatal check-up kay Nene, dumiretso si Maylin sa isang kubo kung saan isang datu ang naghihintay. sa pangungulawan yu daw buligan iman inyo. Si Datu Saya-Saya ang tradisyonal na nagpapaanak at gumagamot sa mga nagdadalang tao sa kanilang tribo. Barya, dahon, bunga at isang itlog lamang ang kanyang instrumento. Gawit di ina iyo gimu budala usya wa Pag hindi daw nasira yung egg yolk kapag nilagay na doon sa sa plato, ibig sabihin magiging safe yung kanyang delivery. Pag nasira, ibig sabihin delikado yung delivery niya, so kailangan dalhin sa ospital. Natutuwa si Datu Saya-Saya na kahit may health center na sa kanilang lugar, may iba pa rin pumupunta sa kanya para magpagamot. mahag siya yan. Pero tulad ng ibang datu ng mahagsay, nababahala rin siya na baka pagdating ng panahon, tuluyan ng makalimutan ng kabataan ang kanilang tradisyon. Number one, ang nasalaan na mo kay kami, way eskwelahan na mo sa una. Mananghid mi. O number two, ang pagpamutol sa kahoy. Pero may pirming pumapawi ng kanyang agam-agam. Sa tabi ni Datu Saya-Saya, isang bata ang aming nakita. Siya si John Hill, ang 6 na taong gulang na apo ng matandang datu. Nasa grade 1 na ang bata at marunong nang magsulat. Pero ang kanyang pangarap, nananatiling nakaangkla sa kanilang tribo. John Hill, anong gusto mo maging paglaki mo? Dato po. Dato? Bakit gusto mo maging dato? Para mawala na siya, ako na rin ang dato. Nung una raw, tutol si Datu Saya-Saya sa pagpasok ni John Hill sa eskwelahan. Pero nang makita niyang mahal pa rin ng bata ang kanyang pinagmulan, naisip ni Datu Saya-Saya baka pwedeng maging magkatuwang ang edukasyon at tradisyon. Importante, ipa-eskwela ko si John Hill para siya ang makatali sa mga kultura sa pagkalumad. Kay base malimtang ko sa kadugayan ba? Kay tiguwang na ko. Ganito rin ang misyon ng magkapatid na Nene at Wilfredo. Bagamat parehong nakatuntong sa kolehiyo, pinili nilang gamitin ito para sa ikauunlad ng kanilang tribo at para maipaglaban ang kanilang ancestral domain. Yung laging companies, sinisira na nila yung kalikasan namin. Kaya ngayon na nakaalis na sila dito, gusto na namin na huwag na silang bumalik. Kaya gusto namin na maipabilis yung pag-approve ng ancestral domain namin para doon sa proteksyon ng kalikasan namin. Hindi kami pwede mabuhay sa syudad kasi maghanap talaga kami ng kabugubatan. Babalik at babalik talaga dito kasi hindi sila mabubuhay doon sa syudad. Sa kabila ng iba't ibang pagsubok sa kanilang tribo, handa na ang mga susunod na henerasyon ng mga banwaon. Salamat sa patnubay at pamumuno ng mga datu ng Mahagsay. Di ko gusto nga malipatang kuwaya kay di naman may makasubay. Huwam na may dito sa lain ng mga tradisyon. Aman sugpanupadon ko kabuka di Nakakabit sa kalikasan ng kultura ng mga banwaon. Tanggalin mo ang gubat para mo na ring tinanggal ang kanilang Panginoon.
Sagrado sa mga banwaon ang kalikasan. Pero sa pagdaan ng panahon, unti-unti itong napasok ng iba. At nanganganib na magbago ang kanilang kultura. Hindi natin mapipigilan ang pagbabago at wala namang masama sa pagdating ng mga bagong kaalaman. Pero hindi ibig sabihin ito na dapat na ring magbago ang ating pagkatao. Dahil ang taong tinalikuran ng pinagmulan, tiyak na maliligaw sa kinabukasan. Bago namin nilisan ang bundok ng Mahagsay, isang lalaki ang nakita naming nagtatanim ng maliliit na binhi. Ba't kayo nagtanim ng ganyan? Wala namang iba kami na mabubuhayan. Wala na kami mga malalaking puno. 7 taon pa daw ang bibilangin bago maging ganap na puno ang mga binhing ito. Pero handa siyang maghintay at mag-alaga, tulad ng pag-aalaga ng mga banwaon sa kalikasan at sa kanilang sinaunang kultura. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi nyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.